Magandang umaga po sa lahat ng aking tagapagsubaybay. Meron akong ipapakita sa inyong aking tinatago-tagong kayamanan sa isang perlas ng niyog na buwa niya. At bago lang itong nakuha at tinago ko kasi hindi man pwede i-vlog agad kapag bago mong nakuha. Kaya ngayon 1 week na itong nakalipas simula itong aking nakuha. Ngayon i-vlog ko na para sigurado itong siya ay bato talaga siya. Ito po ay isang klaseng buwa ng niyog na nagiging bato po. Sa loob po ito nakukuha sa niyog. At ang gamit po nito ay maganda ito sa pampaswerte at may halong proteksyon. Maraming bisis na ako nakakuha ng buwa ng niyog. Dahil nga may puno kami dito na ang kanyang buwa ay nagiging bato sa isang bunga o isang puno. Kapag mamunga po yan, maabutan siya sa kanyang pagkalahing, ay tumigas po ang kanyang buwa. Kaya ito po ang kanyang buwa na aking nakuha na napakagandang buwa po. Ayan. Ayan, natabingi siya dahil nga po ay sa bago po lang ito nakuha, ang kanyang forma ay bilog ito. At sa pagtuyo niya, tumigas siya, kaya nagiging ganito ang kanyang hitsura. Tumabingi siya. Ayan. Kaya ganito ang mga original na mga buwa ng niyog, na kung bago mong nakuha yan na hindi pa siya matigas, ay bilog po yan. Ang hitsura niya ay oblong. At yung natuyo na siya at tumigas na nagiging bato na po siya, ganito na po ang kanyang hitsura. Ayan, nakikita nyo naman na ang kanyang grano sa kanyang pagkabuwa ay lumalabas talaga. Ayan, lumalabas talaga. Kaya napakaganda itong gamitin sa pampaswerte. Ayan, magandang gamitin sa pampaswerte. Ang swerte nagdadala nito ay isang klaseng bunga o prutas na pwede nating magamit sa pang-araw-araw nating gamit sa bahay. Yung kanyang oil ay pwede magamit natin sa pagluluto. Ang kanyang puno, kapag isinso mo yan, pagabas mo yan, pwede gagawing mga bahay, pwede gagamiting materyales sa bahay, kahit anong pwedeng gawin sa puno. At yung kanyang dahon pwede gamitin pagkuha ng kanyang walis. Kaya maraming magamit po yung bunga ng niyog, yung kanyang pagkapuno. Hindi lang puno ang pwedeng magamit, lahat-lahat po yan ay pwedeng magamit. Pwede gawin yung puso, lahat nga pwede. Kaya yan ang ibig ko sabihin, na yan po ay nagdadala swerte. Sa proteksyon naman, kung halimbawa na mayroong mag-iinit sa'yo, may mga inggit-inggit, may mga taong nag-ano sa'yo, magtangkang ikaw ay kulamin, barangin, o kung ano mang tagil po na kanilang gagawin sa'yo, kapag dala mo ito, kaya itong mag-hold ng mga masasamang espiritu na lumilipad sa iyong bahay. Kahit ilaglag ka pa ng mga taong masasama, ay tatayo at tatayo ka pa rin. Ganon katindi ang mutya sa buwa ng niyog. Ayan. Ayan po ang kanyang grano at ang kanyang hitsura sa kanyang buwa. Ito po yung puwet niya, no? Puwet niya. Ito po yung kanyang dulo dito. Dito po mismo lumabas po yung tubo at lumabas po yung mga ugat-ugat diyan. Sa pagbago kong nagkuha ay ito ay pinapalibutan ng mga ugat niya at hinila ko yan. Kaya ganyan po ang itsura. Pagtigas niya, ito na po ang itsura niya, na nagtabingi siya pero nagtigas. Kaya napakaganda. Sa una ko palang pagkakita nito, may duda na ako ito ay kapag tumigas, ito ay magiging bato. Na hindi ako nagkamali, kaya tinago ko siya para ma-confirm ko talaga kung tumigas ba. Ayun, nilagay ko siya sa aking paglalagyan, tumigas pagkaabot na mga 3 days. Kaya ngayon ko lang na iba-vlog itong aking mutya ng niyog. Ayan po. Sa mga baguhan po na tumingin dito sa aking YouTube channel, huwag po makalimot na mag-subscribe, mag-like at mag-share para maka-update naman kayo sa susunod kong mga videos. Kaya
kailangan talaga mag-subscribe para kung halimbawa mag-upload ako ng mga videos, kung gusto nyo naman na tumingin na ganitong mga kwento about sa mga mutya na galing sa kalikasan. Yan po ay mga minerals po ito ng kalikasan na nagpo-produce ng minerals dahil sa taba ng lupa, taba ng kalikasan, at hindi ka mag-ano sa mga kalikasan, hindi ka mahilig sa mga putol-putol ng mga kahoy. Yan po ang dahilan na minamahal tayo ng kalikasan. Kung ano man ang mga minerals at mga mutya na ibibigay sa atin, ay hindi sila magdadalawang isip. Mas lalo na kapag ikaw ay mahilig sa ganitong mga mutya, na ikaw ay humihiling palagi sa kanila, sa mga gabay, ay sila po ay kusang magpapakita at magpaparamdam po yan sa atin kahit saan tayo magpunta, dahil alam nila yan. Dahil kung ikaw ay nagmumutya talaga, alam nila yon ang espiritu mo, kung ikaw ba ay karapat-dapat na ikaw ay bigyan. Kaya nagpapakita sa atin itong mutya sa buwa ng niyog na nakuha ko po to araw ng Biyernes, 1 week na nakalipas. Pero pag 3 days tumigas ito, tinago ko pa, nag-add pa ako ng ilang araw bago ko ito na i-vlog. Kaya ito po, confirm na po, siya po ay tumigas na, nagiging bato na po siya. Kaya maswerte po ang taong naniniwala dito sa mga perlas ng mga nyog. Dahil ang perlas ng nyog, yan po ay commercial po yan. Lahat po pwedeng gagawin sa prutas ng niyog. Hindi lang basta prutas, lahat po magamit dyan sa niyog. Bahay, mesa, bangko, lahat-lahat mga katre, kung ano ang gusto mong gagawin, lahat makatulong po yung prutas ng niyog. Lahat po magamit, kaya pampaswerte itong ating mutya sa buwa ng niyog. Marami na akong bisis nakakuha dito kasi itong aking puno dito, kada 3 buwan ay siyempre naghihintay ako na tumigas po yung bunga bago ko yan i-kokopras. Kaya pagdating ng 3 buwan, i-harvest ko yan at mag-iwan lang ako ng papatigasin ko sa mga puno. Maglaan ako kung saan yun ang nagbibigay ng mga mutya. Ano ko yan talaga sila, ipatagal-tagal ko siya ilaglag sa lupa para tumigas po yung kanyang laman talaga at lumabas po yung tubo niya. Kaya hindi kasi yan, kung halimbawa bago lang po yan, ay hindi ka maglaan ng panahon na sila ay tutubo, hindi mo makukuha yan. Pero tandaan mo yung puno kung saan palagi ang namimigay ng mutya. Kaya doon ka mismo magbibigay ng time na patigasin mo ang kanilang mga buto-buto o kanilang mga bao para lumabas po yung mga tubo niya, yung mga sibol niya, hanggang mag-produce yan ng buwa. Yan po ay makakuha tayo ng kanilang buwa. Kaya siguro kung hintayin mo yan, kapag nandyan sa itaas, 6 months po yan. 6 months bago tumubo kapag hindi mo lang gagalawin. Kaya natatandaan ko lahat ng mga puno kung saan ang banda na magbibigay sa akin ng mga mutya. Kaya marami akong mutya ng buwa ng niyog. Yun po ang kasaysayan at dahilan na makakuha ako ng maraming buwa sa niyog. Sa isang puno, sa isang dawin o isang bulig, magbibigay sa akin 1 piraso sa isang puno. Ayan po, pero papatubuin ko muna yan para magbigay sa atin ng buwa, dahil ang buwa ang importante sa atin, dahil dyan po mismo sa buwa na yan ay magtitigas talaga yan. Dahil nga ang bunga niyan at ang kanyang pinagtutubuan, bato kasi yung pinagtutubuan ng aking niyog. Kaya may time din na yung sinisipsip niya dumadaan sa bato, kaya nakasipsip siya ng minerals at mag-produce siya ng katigasan sa kanyang pagkabuwa. Ayun lang po ang aking masasabi at maraming salamat po sa nag-subscribe sa aking YouTube channel at maraming salamat po sa inyong panonood at God bless po sa inyong lahat. Kung sakali man ito ay mapaamo mo at maibigan nyo itong aking binablog ngayon, may number akong iniwan dyan. Pwede kayong kumontak sa akin, tumawag para mag-usap tayo tungkol dito sa
mutya ng kalikasan. Kaya hanggang dito na lang at maraming salamat po at God bless po sa inyong lahat.